Noong dekada 80, sa baryo ng San Felipe, may isang lumang balon sa gitna ng bakanteng lote. Sabi ng matatanda, bago pa man itayo ang baryo, ginagamit daw ito ng isang sekta bilang daan para makausap ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Pero isang gabi, lahat ng miyembro ng sektang iyon ay biglang nawala at mula noon walang nangahas na lumapit sa balon maliban sa mga taong hindi na muling nakita. Lumipat sina Randy at Lisa sa baryo dahil mas mura ang lupa roon. Hindi nila alam ang kwento ng balon. Para sa kanila, isa lang itong patay na parte ng bakuran. Isang gabi, habang naglalakad si Randy para tingnan ang tanim nilang gulay, napansin niyang bukas ang takip ng balon. At mula roon, may naririnig siyang mahihinang boses na parang nag-uusap sa ibaba. Hindi niya makita kung sino, pero malinaw niyang narinig ang kanyang pangalan. Randy, bumaba ka. Kinabukasan, dumalaw ang kapitbahay nilang si Mang Isko. Mahigpit ang tono nito. Huwag na huwag kayong lalapit sa balon paglagpas 9:00 ng gabi. At kung may marinig kayong boses mula roon, takpan niyo agad. Kapag sumagot ka, hindi ka na makakabalik. Nagkibit-balikat lang si Randy, pero si Lisa ramdam ang kilabot. Ilang linggo ang lumipas, nagising si Randy sa kaluskos sa bakuran. Paglabas niya, nakita niyang nakatayo si Lisa sa gilid ng balon, nakayapak at nakatingin pababa. Nakapikit ito at tila may kinakausap. Lumapit siya at narinig, "Oo, susunod kami." Hinilan niya si Lisa palayo, pero parang mabigat ang katawan nito at malamig ang balat. Nang magising ito, wala itong maalala. Mula noon, nag-iba ang kilos ni Lisa. Hindi na ito kumakain ng normal at madalas magbabad sa likod bahay tuwing gabi. Minsan, nahuhuli siyang nakatingala sa buwan na parang may hinihintay. Isang gabi, habang natutulog si Randy, nagising siya sa tunog ng mga kuko na kumakaskas sa sahig. Nakita niya si Lisa gumagapang papabas ng bahay papunta sa balon, mabilis na parang hayop. Dinala ni Randy ang flashlight at sumunod. Nakita niyang nakabukas muli ang takip ng balon at wala na si Lisa sa paligid. Nang sumilip siya, may 2 kamay na maputla ang biglang humawak sa kanyang mukha mula sa loob, sabay bulong. Ang isa'y bumaba na, ikaw naman. Nabitiwan niya ang flashlight at saglit lang lumabas mula sa dilim ang mukha ni Lisa, pero walang mata at ngumingiti ng malapad habang umaabot ang leeg nito ng lampas sa normal na haba. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay ang balon na tinakpan ng bago at mabigat na semento. Pero wala na sina Randy at Lisa. Ayon sa iba, gabi-gabi kapag tumahimik na ang baryo, may maririnig kang 2 tinig mula sa ilalim. Bumaba ka, at isa pang boses na tumatawa, mahaba,
walang patid. Makaarang ang isang taon, binuksan muli ang lote para gawing paupahan. Nang hukayan ng mga manggagawa ang paligid ng balon, nakakita sila ng maraming bungo sa ilalim at isa sa mga iyon ay may suot na singsing na may ukit ng letrang R.